Dahil hindi niya malaman kung anong kanyang gagawin, inabala niya ang sarili sa pag-ayos ng kanyang mga damit at ilang personal niyang mga gamit. Matay man niyang isipin, hindi siya nababagay sa kwartong iyon. Kung siya lang naman talagang masusunod, mas gugustuhin pa niyang doon lang siya sa servants' quarter kasama ni Nakikay at Aling Doray. At higit sa lahat, yung hindi siya binibigyan ng mga ito ng ganitong importansya. Yung kawak silang siya sa bahay. Hindi ganitong hindi niya alam kung saan niya ilulugar ang sarili. Ipinasya niyang lumabas matapos niyang maisaayos ang kanyang mga damit. Sa ayaw at sa gusto ng mga ito, tutulong siya sa kung ano ang makakaya niyang gawin. Hindi siya dapat magbuhay rin sa bahay na iyon. Nakakahiya. Papalabas na sana siya at pipihitin ang seradora ng pinto nang makarinig siya ng malakas na tawanan. Kung hindi siya nagkakamali, nagmumula iyon sa swimming pool. Dala ng kuryosidad, maingat niyang tinungo ang bintana. Dahan-dahan niyang hinawi ang makapal na kortinang tumatabing doon upang pagkatapos ay mapatda lamang sa tagpo niyang kanyang nabungaran. Ang maliw na nakikita ng kanyang mga mata ay sina Hamilton at Raquel. Naliligo ang mga ito sa pool at kasalukuyang nagkakatuwa ang maghabulan na parang mga bata. Sa kabiglaan nabitiwan niya ang hawak-hawak na kortina. Pagkatapos wari pagal na napasandal siya sa dingding. Parang sinalakay ang kanyang buong katawan sa panlalambot. Napakalakas din ng kabang naghahari sa kanyang dibdib. Muli ang malakas na tawanan, higit na nangingibabaw ang boses ng babae. Ni Raquel, maya-may natahimik ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit natuklasan niyang dahan-dahan muli niyang hinawi ang kortina. At gusto niyang pagsisihan ang kanyang ginawa dahil kaya pala biglang natahimik ang mga ito. Magkahinang ng mga labi ng dalawa at mainit nang naghahalikan. Biglang may kung anong tumarak sa kanyang dibdib. Nag-iwan yun ng sugat, ng kerot na lumukob sa kanyang puso. Bakit hindi niya maiwasang magdamdam? Bakit hindi niya maiwasang masaktan? Halton, bakit ikaw pa ang lalaking minahal ko ng ganito? Kung ganitong pinaglalaroan mo lang naman ang puso ko. At namalaya nilang niya may mainit na likido na palang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Bago matuklasan ng dalawang pagmamasid niya, ay isinara na niya ang bintana at ang makapal na kortina. Saglit siyang naupo sa gilid ng kama. Nag-isip, subalit ayaw namang gumana ng kanyang utak. Sa halip lumabas na lang siya sa silid. Nagtungo sa kusina at tumulong silang pagluluto kay Aling Doray. Ako na lang, kayang-kaya ko na ito. Nakangiting saad tanggi ni Aling Doray nang kinukuha niyang hawak nito. Sige na po, Aling Doray. Hindi po ako sanay nang walang ginagawa eh. Sigurado ka. Sumili ang natural ng ngiti sa labi ng dalaga. Pagkatapos maraan siyang tumango. Ano po bang lulutuin ninyo? Mukhang nauhulaan ko na po yata. Marunong ka bang magluto? Marunong din naman po. Kaya lang yung mga simpleng putahin lang. Tinuruan po ako ni Itay. Oo nga naman. Natatamang saan ni Aling Doray. Anak ka nga pala ng mahusay na kusinero sa bayang ito eh. Di syempre kung anong puno siyang bunga. Ano kaya kung ikaw na ang magtimpla nitong niluluto ko? Sige po. At siya na nga ang nagasikaso ng pagluluto. Naging tangwamsid at helper assistant na lang niya si Aling Doray. Pinaghusay naman niya ang pagluluto. Siniguro niyang hindi siya mapapahiya sa mga itinimpla niya. Iyon ang tagpong dinatna ni Kikay. Wow ha, may bago pala kaming cook at super ganda pa. Saan niyo ba na-recruit yan, Aling Doray? Kikay, tigilan mo ako ha. Kunuway nagagalit-galitang saan niya. Mag-uumpisa ka na naman. Ano kaya kung pabiting saan ni Kikay? Ano kaya kung naagaw ang interes na usisa niya dito? Pansamantalang hinarap niya si Kikay. Kikay ha, baka kung ano namang kalokohan ang sasabihin mo. Mabuti huwag mo na lang ituloy. Lagyan mo kaya ng gayumay ang niluluto mo, yung para kay Sir Halton at ang mabaling ang pagkahumaling sa'yo. Walang kapreno-prenong sabi nito. Diyos ko, ang harot ng Raquel na yun. Kung makapulupot kay Sir Halton, parang linta. Sukat ba naman kahit kaharap ako hinalikan sa lips si Sir? Kung hindi ko pa alam na siya lang naman ang may gusto nun, no? Akala mo kung sinong maganda. Pilipit naman ang mga pa. At kung magsalita ang arte, ang sarap hagurin ng asin ng dila. Dapat nga siling labuyong ang higagod sa dila ng babaeng yan nang matigil siya sa kaartehan. Buong panggigil na patuloy ni Kikay. Kontrolado na niya ang sarili. Oo, nandun pa rin ang sakit, subalit piniglit niyang huwag iyong pamayinihin sa dibdib. Kailangan niyang magkunwari, magbulag-bulagan, magbingibihan at baliwalain ang lahat. Tutal yun lang naman ang tanging magagawa niya, hindi ba? Bakit ba mukhang galit na galit ka doon sa tao? Wala naman yatang ginagawang masama sa'yo. At saka talaga namang maganda siya. Mistisa pa nga at ang sexy-sexy. Kita mo naman ang kanyang katawan. Hugis Coca-Cola. Nakangiting sabi niya. Coca-Cola daw.
Alin yung family size? Mataray ko mang tingnan. Mas sexy pa ako sa kanya, no? Tingnan mo. Hinapit ni Kikay ang magkabilang palda nito ang kanyang bew at makailang ulit na umikot sa harap ng dalawa. Diba? Pwede ba, Kikay? Sapad ni Aling Dora. Tama ka na nga dyan sa mga ilusyon mo. Natatawang sabi ni Aling Dora habang pinagmamasdan nito si Kikay. Paani wala namang korte ang katawan nito. Matabang lumba-lumba kasi si Kikay. Ang mabuti pa ay hinda mo ng dining table. Maghahain na tayo. At baka nagugutom na si Donna Hiranroso. Tsaka yung bisita ni Sir Halton. Opo, nakaingos si Kikay. Kayo talaga, Aling Dora, kahit kailan. Kontrabida kayo sa buhay ko. Reklamo pa nito. At padabog na yung kumuha ng mga pinggan. Paiglas din yung kinuha ang placemat sa lalagyan. Basta ako mainit ang dugo ko sa Raquel na yun. At kung sakaling siyang makakatuloy ni Sir Halton kahit labag sa loob ko, halis na lang ako sa bahay na ito. Hindi ako makakatagal na makasama sa isang bubong ganoong karating tao. Sabi kasi ni Doña Titing, kung magkakasawa daw si Sir Halton, gusto niya dito titira sa bahay na ito. Kung mangyayari nga yun, halis din ba siya tulad ni Kikay? Baka nga mas mauna pa siyang umalis dito. At paano niya ipaliliwanag sa mga magulang? Ewan niya, bahala na. Ma, ang sarap namang magluto ng cook niyo. Kung dito pala ako laging makakapag-lunch sa inyo, masisira ang diet ko. Paminsan-minsan lang mangyayari yan iya. Wala ekspresyon ang mukhang saad ni Doña Tiding. Nakatsyempo lang ng masarap na timpla si Aling Dora. Hindi naman po si Aling Dora ang may luto niyan, Doña Tiding, sabad ni Kikay. Matiyagang nagbabantay ito at naghihintay ng pangangailangan ng mga kumakain. Si Sadie po, may pagmamalaking patuloy ni Kikay. Pasimpleng siniko ng dalaga si Kikay. Kasabay siya sa pagkain ng mga ito. Hindi pumayag ang mag-asawang doon na hindi siya sumabay sa hapag. At si Kikay ay nakatindig sa gawing likuran niya. At sabihin pa, asiwang-asiwasi. Halos hindi siya makakain. Kikay ano ba? Pabulong na saan niya kay Kikay. Talaga iha, maluwang ang ngiting sumilay sa mga labi ng Lino. Halatang nasiyahan na ito. Manang-mana ka pala sa itay mo. Aba kung sisipagan kang laging magluto, baka isang linggo lang, tumaba na ako. Si Donna Hiranroso, siyang-siya rin ito. Hayaan niyo po, kung hindi ikagagalit ni Aling Dora, ako na lang po ang laging magluluto. Mas gusto ko po yun para naman may ginagawa po ako. Aba huwag iha, nakakahiya naman sa'yo. In the first place, hindi ka naman katulong sa bahay na ito. Si Don Hiranroso. Saglit na uminom ng tubig ang Don. Agad namang sinalina ni Kikay ng tubig ang basa nito. Thank you, Anang Don. Tumangula ang pinagsabihan. Okay lang po yun. Mas nakakahiya naman po kung wala akong ginagampan ng gawain dito. Isa pa po, hindi ako sanay na walang ginagawa. Halatang nayamot si Raquel sa pagkakawala nito sa eksena. Halton, honey, what do you think? Isn't it great kung mag-aaral akong magluto? Para kung kasal na tayo, ako na ang magluluto ng pagkain. Di ba mas okay yun? Buong lambing na sa atin, Raquel. Ha? Muntik nang masamid si Halton. Sige ko ang bahala. Pero palagay ko hindi ka madaling turuang magluto. Di gumayat yata ng sibuyas ay hindi ka marunong. Marunong naman, no? Sobra naman to. Pero kung sa bagay taka ka naman dyan. But one thing is for sure, darling. May isang bagay na mga expert ako, diba? Sinundan niyo ng malakas na pagtawa ni Raquel. Hindi na marunong mahil. Pabulong na ingos ni Kikay. Maski sa harap ng pagkain at ng mga magulang ni Sir Halton, hindi na nahiyang isingit ang kalasmaan. Na pwede bang magpaturo magluto sa bagong cook niyo? Correction, Raquel. Hindi namin bagong cook itong si Sadie. Gusto lang niyang magluto para sa amin. Iyon lang. Halatang nairita ang ginang. At ibig kong malaman mo na kabilang na siya sa pamilyang ito. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na may bagong ampong pa pala kayo. Sarkastikong saad ni Raquel. Yun ang ayaw na ayaw dito ni Doña Tiding. Arrogante na bastos pa. But anyway, gusto ko lang namang magpaturo ng pagluluto sa kanya. Lihim na nagngingit-ngit si Raquel mula sa mga sandaling iyon. Itinuring niyang mahigpit na yung karibal si Sadie kay Halton. Lalo pang at hantarang ipinamumukha sa kanya ng papatmama ni Hilton na siya ang gusto ng mga ito para sa kanilang anak. Kung sa bagay wala naman siyang dapat ikatakot. Siya pa, isang Espanyol, kaya sa isang anak ng mayor sa kanilang bayan, may impluwensya, makapangyarihan. Isa pa iyon ang gustong-gusto niya, yung may challenge sa anumang labanan. And whatever she wants, Raquel gets. Pero bakit nai-insecure siya? Dahil ba hindi siya may tatatwang masigit na maganda sa kanya si Sadie? Na natatakot siyang baka magkagusto dito si Halton? Ngayon pa namang kailangan nilang makakapitan ng masasandalan. At si Halton ang lalaki